amenorrhea method. Oh, ang galing ni nanay, nagpapasuso. Si tatay, gusto na rin suso. Yung traditional amenorrhea method, yan ang lubusan bago papasuso. Lubusan, ibig sabihin, exclusive breastfeeding. Tinagalog lang natin, ha? Baka akala nyo, iba na yan. Yan ay pagkapanganak habang hindi pa bumabalik ang pagregla at bago umabot ang 6 na buwan, ang gulang ng sanggol ay sinilang. Ang lubusang pagpapasuso ay nagbubunga na pansamantalang paghinto ng paglabas ng hinog na itlog mula sa ovaryo at pagbabalik ng regla. Ito ay dahil sa pagbabago ng hormone ng ina na nagpapasuso. Okay. Hindi agad re-reglahin. Ano ang mga kabutihan na maaaring idulot na lang? Maaaring gamitin agad pagkapanganak. Huwag naman muna kung may dugo pa. Diba? Pwede, kaya lang may tamang panahon. No? Walang ibang kailangan upang maiwasan ang pagbubuntis. Hindi na tayo bibili ng pills, hindi na tayo bibili ng kondom, hindi na bibili ng injectable. Basta, ilalapit mo lang ang utong mo sa bibig ng bata at yun na yun. Pwede rin. Kung sobra sa anak, ay di tatay. Okay? Nakakatulong sa pagkakaroon ng wastong pamamaraan ng pagpapasuso ng sanggol. Dahil kung hindi ka nagpapasuso, hindi mo malalaman ng tamang paraan. Yung tinatawag natin, una, attachment. Oo, yung tamang pagsakmal ng bata sa utong ng ina. Dahil, depende sa tamang attachment, ang dami ng gatas na makukuha. Okay? At hindi masasakitan ang bata. Ano yung isa? Attachment? Yung isa? Sige, banding. Merong banding ang nanay at ang sanggol. No? Nakakatulong sa mabilis na pagbalik ng dating hugis ng katawan. So, yung matres ninyo ay liliit din sa tamang oras. Di ba? Sa pagkapanganak, malaki pa ang matres, pagka ilang buwan na baba na yun, no? Pagka nagpapasuso ka, mas mabilis magkaroon ng pagliit ang matres. Okay. Nakakasiguro na ang sanggol ay mabibigyan ng sapat na sustansya at proteksyon laban sa ilang sakit. Diba? Pagka nag-breastfeeding, malusog ang sanggol. Hindi sakitin. Hindi malimit magtahi. Hindi malimit magkaroon ng matinding sakit gaya ng pulmonya at iba pang mga sakit ng bata. At walang gastos. Tama, mali? Bakit? Magkano ba ang gatas? Mahal. Kung tayo bibili ng formula. So, kung tayo nagpapasuso, wala ka nang gagastusin iba. Ibibili mo na lang yan ng maayos na pagkain para pakain sa pamilya. Okay? At walang side effects. Okay? Ito po yung vasectomy. Oh, sino ang gusto magpa-vasectomy? Ayun, si Kuya, gusto. So, ang vasectomy, hindi po kakapunin. Hindi yan puputulin ang tabi. Yun lang ang dinadaluyan na sperms ng similya. Okay, nandito po yan. Tinawag natin na no-scalpel vasectomy, yan po ay walang blade na ginagamit. Ang gamit lamang yan, parang gunting na matibos ang dulo
ngayon lang, iupo ka lang yung balat sa bayag, susungkitin yung tubo, may mga forceps ka doon dalawa, tapos tatalihan para maputol ang vas deferens. So, tinatalian at pinuputol ang anurang punlay. Yung pala yung Tagalog sa vas deferens. Anurang punlay. Diba? Inaano doon. Ano ba ang punlay? Sperm. Okay. Na dinadaanan ng punlay o sperm ng lalaki. Hindi ito nakakaapekto sa pakikipagtali kay Mrs. at sa pagkalalaki ni Mr. So, hindi po nababawasan ang pagkalalaki pag nagpa-vasectomy. No? Parehas din ang performance. Performance ni tatay bago nagpa-vasectomy hanggang sa matapos ang procedure, walang epekto. Pero ha, pag nagpa-vasectomy, di ngayon, nagpa-vasectomy, bukas, kung siya man ay nagtatrabaho, nagbubuhat, nagle-labor sa construction, kinabukasan, pwede na uli siyang magtrabaho. Hindi lang pwede mag-contact agad sa inyo. Para makasiguro tayo, mga 20 ejaculation, 20 pagpapalakas. Bago yan, masiguro. Siguro mga ilang buwan yan. Para makasiguro lang tayo na walang natitirang sperm. May lalabas din dyan. Huwag kayong mag-alala. Akala ng mga lalaki wala nang lalabas sa kanila. Meron din. Yun ay yung similya, hindi similya, yung may tawag yan eh. Isa sperm, ang iba ay, ano ba, yung kasama noon? Tawag mo doon. Yung nilalabas ng lalaki. Kamot! Naglimotang po. Sige. Yun ha? Pero wala nang sperm pagkalipas ng mga 20 ejaculation. Ito naman, yung sa babae, tubal ligation. Tatalian, puputulin muna bago talian yung fallopian tube. Pagka po, tubal ligation, dapat magkabila. Kaliwa kanan, puputulin, tatalian. Pag ang ginawa sa inyo, isang side lang, pwede pa rin kayo mabuntis. So, kaya na po yung tinatawag na bilateral tubal ligation. Okay? So, sige, ayan. Ang BTL ay ang pagtatali at pagputol sa tubong dinadaanan ng itlog ng babae. Kapag ligated o natali na ang tubo ng babae, hindi na magtatagpo ang kanyang hinog na itlog at punlay ng lalaki. Kaya makakadlaman na ang pagbubuntis. So, bakit ba nagbubuntis? Ayan. Ang pagbubuntis ay nagaganap lamang kung ang punlay ng lalaki ay sumanib sa itlog, hinog na itlog mula sa ovaryo ng babae. So, hindi ka mabubuntis kung walang hinog na itlog at walang punlay o sperm ng lalaki. Ha? Okay. Ano ang kabutihang dulot ng BTL? Sa permanenteng paraan, diba? Ang BTL, permanenteng paraan. Huwag na kayong magre-request na ibalik ulit dahil magastos. Pwede, ang chances lang na magkaroon na maayos ulit na daanan ay maliit. Hindi mahal na. No? At saka, napakamahal. Simple at mabilis gawin ng sinanay na doktor, ang BTL. Ligtas ang kalusugan ng babae. Normal pa rin ang kakayahang makipagtali. So, pag nalaygate ba kayo, nabawasan ba ang pagkababae? Okay. Maaari
ay napagtalik ng walang pangamba dahil hindi na mabubuntis. Siguraduhin lang natin na bago kayo iligate ay hindi buntis. Dahil kung ilaligate kayo, meron na palang laman ang matres, sisisihin nyo ang nagligate. Sasabihin nyo, nagpaligate, bakit ako nag-anak? So bago kayo niligate, meron na palang naipunla. Ha? Kaya pag magpapaligate, sinisiguro natin na hindi buntis. O hindi pa nakakapag-deposit si tatay. Walang epekto sa nagpapasusong ina. At ano naman ang limitasyon ng pamamaraang BTL? Yan, di ba? Kailangan sinanay na doktor lamang ang gagawa. So, hindi ako pwedeng basta gumawa niyan. Mayroong mga trained na doktor para dyan. Ha? Kailangan na sa operating room isagawa. Mahirap nang maibalik ang naputol na anurang itlog. Ang BTL ay hindi proteksyon laban sa mga sakit na maaaring makuha sa pagtali. So pag kayo nagpaligate, hindi yun namang lugar na hindi na kayo magkakaroon ng gonorrhea, ng mga HIV. Dahil kung si tatay ay napunta pa rin doon sa mga beer house at meron pa rin mga ano yun? Number 2, number 3, number 4, hindi tayo sigurado kung may sakit yung kanyang ibang katalit. No? Pwede sagutin natin to. Ang family planning ba ay isang uri ng abortion? Okay. Sino nagsabi mo? Oh. Wala. Okay, ito po ay hindi uri ng abortion. Nakakasama ba sa kalusugan ang family planning methods? Hindi. Okay, kagagaling. Ang paggamit ba ng family planning ay nakakabawas o nakakadagdag ng pagnanasa sa pagtatali? Hindi. Talaga? Magastos ba ang mga family planning methods? Eh bakit kaya yung mga nagdi-DMPA kuminsan napalya dahil wala raw pambili? Magkano kayo pinapabayad pagka kayo nagpapa-injection? Magkano? 200. Ilan buwan bago ulitin? 3 months. Okay. Pagka ganyan, hindi ba natin pwedeng magkaroon tayo ng alkansya? Mag-ipon. Araw-araw, ay pambili ko ng DMPA. Hanggang sa dumating uli yung 3 buwan, may sapat na ako, baka sobra ka. Diba? 90 days. Kada sweldo. Kada sweldo, pwede rin. Kada sweldo, pahingi ako 100. Kaya, kada sweldo, pinsenas na ako sa pahingi 50. Tago mo na. Subi, ha? Huwag ibibili ng sigarilyo, huwag ibibili ng alak. Basta yun ay para sa inyo. Walang alis.